Balitang bago, balitang sigurado. Hatid namin para sa bawat Pilipino. Isang mainit na pagbati mga kabayan. Mula sa lokal na kwento hanggang sa pambansang tanong. Sagot namin ay totoo at walang patibok. Usaping pangkalikasan, showbiz na kaabang-abang at impormasyong pangpubliko na kapaki-pakinabang. Ito ang Balitang Bayan, Balitang Tapat, Serbisyo sa Lahat. Ako si Jansen Gentiles. At ako si Donna Corsiaga. At ako si Carl Bonano. Ito ang Balitang Bayan, Balitang Tapat, Serbisyo sa Lahat. Sa ating unang balita, kasalukuyang ginagawa ang bagong Himalalod Port na siyang sinasabing bagong daungan sa lungsod ng Himalalod. Nakatutok, Sheena Kabugais. Ang Himalalod Port ay itinuturing na isang makabagong proyekto na inaasahang magdadala ng malaking kontribusyon sa ekonomiya ng rehiyon. Kapag natapos, ito ay magsisilbing mahalagang daungan para sa mga produkto tulad ng agrikultural na ani, marine resources at iba pang kalakal na magmumula sa lungsod. Magandang hapon bayan, nandito ako ngayon sa mismong construction site ng Himalalod Port. Makikita natin ang aktibong construction mula sa pagtatayo ng mga pier hanggang sa pag-aayos ng mga drainage systems. Ngunit ayon sa lokal na pamahalaan, isa sa mga pangunahing issue ay ang pagkaantala sa paglabas ng pundo mula sa national budget na siyang nagdudulot ng pagkaantala sa timeline ng proyekto. Samantala, isang pag-aaral ng lokal na pamahalaan ang nagsasaad ng posibleng tumaas ng 15% ang employment rate sa lugar dahil sa proyektong ito. Bagamat marami pa ring hamon, positibo ang pananaw ng mga opisyal at residente tungkol sa magiging epekto ng port sa kanilang ekonomiya at pamumuhay. Mula dito sa Himalalod, ito si Sheena Kabugais, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Bumida ang mga makukulay na float at ingranding sayaw sa Sinulog Festival ngayong taon sa Cebu. Matapos ang pandemya, muling nagbigay buhay ang tradisyon na ito na pasasalamat kay Senior Santo Niño. Isa sa pinakaabangang pagdiriwang sa bansa ang Sinulog Festival na siyang nagdala ng saya at kulay hindi lamang sa mga taga Cebu kundi pati na rin sa mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tinatayang umabot sa higit 4 na milyong katao ang dumalo sa pagdiriwang, kabilang na ang mga lokal, dayuhang bisita at ilang sikat na personalidad na nagbigay kulay sa okasyon. Bukod sa parada, tampok din sa selebrasyon ang mga misa sa Basilica Menor del Santo Niño na siyang sentro ng pananampalataya sa okasyon. Kasama rin sa highlights ang Sinulog Grand Showdown na nagpakita ng mga kahanga-hangang choreography mula sa iba't ibang grupo sa bansa. Ayon sa mga otoridad, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagsikip ng trapiko ay ang sabay-sabay na pagpunta ng mga tao sa mga pangunahing venue tulad ng Parade Route, Basilica at Cebu City Sports Complex. Ang trapiko ay nagsimula ng bumigat isang araw bago ang mismong Sinulog Day at lalo pang tumindi habang papalapit ang mga highlight ng festival. Sa mga nanalo ngayong taon, ito nanghal bilang Street Dancing Champion at Sinulog-based Category Champion ang Carcar City na nagpakita ng napakadetaling pagtatanghal na nagkukwento ng pananampalataya ng mga Pilipino. Samantala, kinikilala naman ang Baez City bilang Free Interpretation Champion dahil sa kanilang malikhaing interpretasyon ng kasaysayan at kulturang Pilipino. Ang City of Mandawi naman ay nagwagi sa Best in Costume dahil sa kanilang masining at malikhaing disenyo ng kasuotan. Mula sa makulay na tradisyon hanggang sa pananampalatayang buhay na buhay, ang Sinulog Festival ay nanatiling isang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang kasiyahan ng mga tao sa kalsada habang ipinagdiriwang ang buhay na pananampalataya at kultura sa Cebu. Ito si John Carlisle Alexia Benita, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Boboto ko na ba? Malapit ng eleksyon, panahon na para tayo mataysa at tumoto ng tama para sa ikabubuti ng bayan. Pero paano nga
Una, siguraduhing rehistrado ka bilang botante. Ang boto mo ay mahalaga. Pagdating sa araw ng eleksyon, basahin ng maigi ang balota. Iwasan ang pagboto ng higit sa bilang ng posisyon na iboboto. Iwasan ang vote buying. Tandaan, ang boto mo ay hindi dapat ibenta. Ito ang susi sa malinis at maayos na eleksyon. Pag-aralan ang mga plataforma ng bawat kandidato. Piliin ang may malinaw na layunin para sa bayan. Sa araw ng eleksyon, pumila ng maayos. Dalhin ang iyong voter's ID o anong valid ID na kailangan. Siguraduhin tama ang pagkakapasok ng balota sa vote counting machine. Protektahan ang iyong boto. Ang bawat boto ay may halaga. Kaya't bumoto ng matalino at may malasakit sa kinabukasan ng bayan. Sa halalan, ang boto mo, ang voters mo. Sama-sama nating baguhin ang Pilipinas! Daan-daang hektarya na ang nasusunog sa Los Angeles, USA dahil sa malawakang wildfire na dulot ng tagtuyot at mainit na panahon. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga naapektuhan habang lumalawak ang saklaw ng sunog. Ayon sa mga otoridad, halos 100,000 ektarya na ang nasusunog at mahigit 10,000 residente na ang inilikas mula sa mga apektadong lugar. Pinag-aaralan din ang posibilidad ng paglikas sa karagdagang 5,000 katao mula sa mga komunidad na nasa high-risk zone. Sa kasalukuyan, higit 2,000 bumbero na ang nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng Los Angeles upang apulahin ang apoy. Ayon sa mga eksperto, ang wildfire na ito ay tinuturing na isa sa pinakamalaking insidente ng sunog sa kasaysayan ng estado. Iniulat na rin na dulot ito ng kombinasyon ng tagtuyot, mataas na temperatura at malalakas na hangin na nagpalala sa pagkalat ng apoy. Sa kabila ng pagsisikap ng mga bumbero, tinatayang aabutin pa ng ilang linggo bago tuluyang makontrol ang sunog. Iniulat ng Los Angeles County Fire Department na ang sunog ay nagdudulot na rin ng makapal na usok na umaabot sa mga kalapit na estado. Kaya't naglabas ng babala sa publiko ang Environmental Protection Agency o EPA ukol sa epekto nito sa kalusugan. Partikular na apektado ang mga bata, matatanda at may iniindang respiratory illnesses tulad ng hika. Samantala, isinasagawa na ang mga hakbang upang suportahan ang mga evacuees, tulad ng pagtatayo ng karagdagang evacuation centers, pagbibigay ng libreng pagkain at psychological counseling para sa mga naapektuhan. Nagsagawa rin ng fundraising campaign ang mga lokal na organisasyon upang makalikom ng pondo para sa mga nasunugan. Ako si Shane de la Linya, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Trending ngayon sa social media ang silente ang tinaguriang Sampaguita Girl. Isang 22 anyos na college student at scholar matapos siyang itaboy at sigawan ng security guard habang nagtitinda sa labas ng isang mall sa Mandaluyong City. Ang video ay mabilis kumalat at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Sa viral video na ito, makikitang pinapalipas ng security guard ang naka-uniforming batang babae sa labas ng SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Nakaupo lang siya sa hagdanan sa labas ng mall. Kahit anong pakiusap ng gwardya, nagpatigas umalis ang babae. Nang tumayo na ang bata, inagaw ng CQ ang tinitinda niyang sampaguita sa kasinira. Nagalit ang babae at pinaghahampas ang CQ. Ang CQ gumanti ng tadyak. Hindi naman tumigil sa paghahampas ng panindang sampaguita ang bata habang inaawat siya ng gwardya. Pati ang isa pang batang lalaking nagtitinda, pinaalis din ng gwardya. Kalaunan, umalis na rin ang CQ. Sa kabila ng kontrobersya, marami ang nagpahayag ng simpatiya para sa dalaga na nagpakita ng determinasyon para makatulong sa kanyang pamilya. Kenen Ivory Mayola,
updated sa Balitang Bayan. At dito nagtatapos ang aming balita. Ako po si Carl Bulhano, naghahatid ng Balitang May Silbi. Tapat at totoo sa Balitang Bayan nagseserbisyo. Saan mang sulok ng mundo, kami palaging nandito. Ako po si Donna Kershega At ako naman po si Jansen Gentiles. Para sa bayan, kami ay magbabalik. Salamat! Hanggang sa muli, bayan! Speaker 2, lights, camera, action. 1, 2, 3, go! Ayon sa mga eksperto, ang welfare na ito ay itinuturing. Hulihan ka!